Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Ayun bag na kaler. Kada kayo amin, katatloy. Kami po ay born again Christian, evangelical Christian. At kami ay naririto para magbahagi ng magandang balita ng kaligtasan na kailangan ng lahat ng tao para kung sila ay mamatay at lahat naman tayo ay mamamatay, hindi lang natin alam kung kailan yung oras o araw kung kailan tayo mamamatay. Pero ang sinasabi ko po, yung magandang balita ng kaligtasan, kung mayroon kung ligtas ka, born again ka, may panganak ka na muli, at ikaw ay tinatawag na anak ng Diyos, mayroon kang pag-asa na pag ikaw ay namatay, ikaw ay tatanggapin ng Panginoong Diyos sa kanyang langit. Yan po ang pinapahayag namin na magandang balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. Habang ikaw ay nabubuhay pa, gawin mo ang lahat ng iyong kayang gawin, lahat ng iyong lakas ay ituon mo sa bagay na to na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gaya ng isang mayamang lalaking ruler, yung young ruler, rich young ruler sa Luke 18, na nagtanong sa Panginoong Diyos kung paano siya magkakaroon ng eternal life. At napakagandang alam natin, at hindi lang tayo nakapokus sa mga makamundong bagay na some of them are not that bad actually. Hindi naman sila kasalanan na ginagawa natin, like yung pagtatrabaho, na-focus tayo sa trabaho, sa career natin, na-focus tayo sa family, sa mga relationships natin. Hindi naman yan masama. Pero kung nakaligtaan mo yung pinaka-importante sa buhay mo bilang isang nilikha ng Panginoon, bilang isang creature ni God, nakalimutan mo na siya ang dapat na pinakamamahal mo sa iyong buhay, ang Panginoong Diyos, ay nabaliwala lahat ng ginagawa mo dito sa mundo. So, bago tayo magpatuloy, gusto kong ipag-pray ang ating bayan, ang ating syudad, at ang mga namamahala ng ating syudad. At gayon din yung pagbabahagi namin, pag-pray din natin, pag-pray ko din yung pagbabahagi namin ng salita ng Panginoong Diyos para yung mga may tenga ay makakinig at makonvict at lumapit sa Panginoon through repentance, pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa Kanya. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat sa araw na to na muli mong ibinibigay sa aming lahat, at ito ay biyaya, Panginoon. Sabi sa iyong salita, this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Panginoon, yan nga ang dapat na puso namin sa bawat araw, na ikaw ay itaas at pasalamatan dahil napakabuti mo. Binibigyan mo kami ng hininga, binibigyan mo kami ng buhay, Panginoon, at gagamitin ko ang buhay na to para ipahayag ka, para i-proclaim ka sa mga tao dito sa siyudad ng San Fernando, para sila din ay makakilala sa iyo, Panginoong Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos na may tatlong persona. Salamat na parang na nagpapatuloy kang gumalaw dito sa siyudad ng San Fernando, at ikaw ang humahaplos sa mga puso ng tao. Ikaw ang you touch people's hearts, Panginoong Diyos, para sila ay lumapit sa iyo at tumaligod na sa kasalanan, O God. Dinadalangin ko din, Panginoon, ang mga namamahala na pinamumunuan ng aming Mayor, si Dong Gualberto, Panginoon, at si Vice Mayor and ang Konseho, Panginoon. I pray na ikaw ang magbigay ng wisdom sa kanila on how to
govern the city, O God, kung paano nila pamahalaan ang syudad na to para din mag-prosper ang mga tao at kung gano'n ang mangyari, Panginoon, malamang mas marami ng salang oras na ituon ang mga buhay nila sa iyo, O God. Magkakaroon na sila ng spare time, ng oras para hanapin ka, Panginoong Diyos. Para magkaroon sila ng oras sa mga bagay-bagay para sa iyo. Thank you, God, na ikaw ay tapat at sabi mo sa iyong salita na balang araw at malapit na yon, alam namin kami mga nagbabasa ng iyong salita, O God, na malapit na ang iyong pagdating. At habang hindi ka pa dumarating, Panginoon, sinabi mo din sa iyong salita na binibigyan mo ng pagkakataon ang mga taong hindi pa nakapagbalik loob sa iyo, na magbalik loob na tumalikod na sa kasalanan at manampalataya sa sinugo mong anak na tagapagligtas ng aming Panginoong Yesus. Lord, ikaw lang ang makapagbabago sa mga tao, ikaw lang ang makapag-save sa kanila. Tulungan mo ang mga tao dito, God. Ikaw ang pumili sa mga taong ililigtas mo, O God. At dalhin mo nga sila sa amin, O God, para magkaroon kami ng fellowship, ng pagkakaisa bilang iyong mga pinili, bilang iyong mga saved people, bilang iyong mga anak, para mag-worship kami ng sama-sama, para isambahin ka namin bilang church, O God. Thank you, God. And I continue to pray for this city, O Lord, na mas marami pang makakilala sa iyo, na mas marami pang ma-born again sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Yesus, kung anong ginawa niya sa krus at sa kanyang pagkabuhay muli. O God, gaya ng sinabi ko kanina, yung mga may tenga, tulungan mo silang makapakinig at maintindihan ang iyong salita. And this I pray, ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat muli sa pagkakataon na binibigay ng Panginoong Diyos, at salamat na ang salita ng Panginoong Diyos ang nagbibigay ng encouragement sa amin para gawin ito, para ipahayag ang kanyang magandang balita ng kaligtasan. Ano ba ang magandang balita ng kaligtasan? Bakit kailangan natin ito? Ang kaligtasan po na sinasabi namin, na sinasabi ko, ay yung kaligtasan sa kasalanan at sa impyerno. Dahil sinabi sa Bible na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa Romans 3:23. At sabi sa Romans 6:23 na dahil sa pagkakasala ng tao, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa English, the wages of sin is death. So, kung ikaw ay isang tao, ikaw ay sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia na ikaw ay makasalanan tulad ko at tulad ng lahat ng tao na nabuhay mula noong panahon ni Adan saka ni Eva. Ang lahat ng tao, sabi ng Bible, ay nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala, at sinasabi din ng banal na kasulatan na dahil tayo ay makasalanan, ang kabayaran sa ating pagkakasala or the wages of our sin is death. Ang death po, ang kamatayan na binabanggit sa Biblia ay hindi lang physical death. Meron ding spiritual death kung saan separated ka kay God kung hindi ka pa nakapagbabalik loob. At mayroon ding eternal death kung saan pag namatay ka na, itatapon ka ng Panginoong Diyos sa impyerno. Yun yung eternal damnation na sinasabi sa banal na kasulatan. At alam ko, dahil ako po ay nagbabasa ng Bible, maraming tao ang hindi interesado na makinig sa mga ganitong preaching. Sa preaching ng kasalanan
sa preaching ng impyerno, ayaw pakinggan ng mga tao ang katotohanan ito. Bakit? Kasi sa tingin nila, very discouraging na may nag-preach ng kasalanan, na makasalanan daw ako. Na pag namatay daw ako, impyerno daw ang aking hantungan. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Lahat po ng tao ay nagkasala. At lahat, pag hindi nagbalik loob at hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas, ikaw ay mamamatay at itatapon ka ng Panginoong Diyos sa impyerno. At doon ka magsasuffer yung tinatawag sa Ingles na eternal damnation. Magsasuffer ka doon, paparusahan ka ng Panginoong Diyos forever and ever and ever and ever without end. Yan po ang kaparusahan sa mga taong hindi nagbabalik loob at tumatalikod sa kasalanan. Kaya ako nasabi na ang mga tao ay ayaw pakinggan ang totoong ebanghelyo, ang magandang balita ng kaligtasan. Dahil masakit ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan na pag ikaw ay namatay na hindi nakipagbalik loob sa Panginoong Diyos, itatapon ka niya sa impyerno. Yun ang katotohanan na masakit. At mostly ngayon dito, alam ko, kung nakikinig ka sa sinasabi ko, siguro lumalayo ka na lang, lalayo ka dahil ayaw mo itong sinasabi ko na ikaw ay makasalanan at ang naghihintay sa iyo ay impyerno. Imagine that. Isipin mo yun. Ikaw, kung hindi ka nagbabalik loob sa Panginoon Diyos at hindi tumatalikod sa kasalanan at hindi ka nanampalataya sa Panginoong Hesus na siyang magliligtas sa iyo sa kasalanan at sa impyerno, impyerno ang naghihintay sa iyo. It's just a matter of time. Anong ibig kong sabihin? It's just a matter of time. Oras lang ang hinihintay mo, hindi mo alam, baka mamaya tumawid ka sa kalsada, nasagasaan ka, patay ka. At kung namatay ka, nawala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, na hindi ka nagbalik loob sa Kanya, sa Panginoong Diyos, at hindi ka naniwala sa sakripisyong ginawa niya sa krus para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran, para ikaw ay malinis sa iyong mga kasalanan. Alam mo mangyayari sa iyo, impyerno, kaibigan. Kaya nandito kami para bigyan kayo ng warning. Bata, matanda, namamatay every second of the day. At hindi mo alam, kaibigan, kung kailan ka mamamatay. Hindi mo alam. Hindi ko rin alam kung kailan ako mamamatay. Pero ang importante, sa isang tao, dapat ang importante sa kanya ay maghanda para sa pagharap niya sa Panginoong Diyos. Lahat tayo ay maharap sa hukom ng Panginoong Diyos. Lahat tayo, ikaw, ako, haharap ka. At kung nasa harapan ka na niya, hukom na, huhukom ka niya, i-judge ka niya, base sa ginawa mo nung nandito ka pa sa lupa. And how will God judge you? Pag nasa harapan ka na niya, God will judge you kung ano ang ginawa mo sa buhay mo. Kung ikaw ba ay tunay na nanampalataya kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas sa iyong kasalanan at para iligtas ka sa impyerno. Ayaw po ng Panginoon na may tao ni isa, ayaw niya na may mapunta sa impyerno. Ayaw ng Panginoon yan. 2 Peter 3:9. Kaya hindi pa siya bumabalik. Pero hindi natin dapat isipin na nagpapabaya, na nakalimutan ng Panginoong Diyos yung kanyang pangako na siya ay nagbabalik muli.
Malapit na siyang bumalik. Binibigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos ang mga tao na magbalik loob sa Kanya habang may oras pa, habang hindi pa siya bumabalik. Lahat ng senyales ng Kanyang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay nangyari na. Lahat na ng senyales for the second coming of Christ has been fulfilled. Nangyari na. Ang hinihintay na lang, mga kaibigan, ay yung isang taong pinakahuling magsisisi at tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ. Yan ang nasabi sa Bible. Kung yung itinakdang taong yon ay nagbalik loob na at nagsisi na sa kanyang mga kasalanan at nanampalataya na kay Jesus Christ, then Jesus Christ is coming back on that day. Hindi ko po alam kung kailan darating ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus, pero ang nasisigurado ko, malapit na. Bakit ko nasabing malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Yesus? Dahil noong first century, yung mga apostles niya, the 11 apostles, yung isa, siyempre si Judas, ay Judas nga siya, di ba? Pero pinalitan siya ni Matthias, kaya naging 12 din sila na apostoles. At nadagdagan pa nga sila ng isa pa, si Pablo, na apostoles ng Panginoong Yesus. At ang sinasabi nila noon, yung mga apostoles, ay malapit na bumalik ang Panginoong Yesus. Malapit na siyang bumalik ulit. Kumpara ngayon, anong dekada na tayo ngayon? Anong millennium na tayo? It's almost 2,000 years bago noong lumakad ang Panginoong dito, Panginoong Yesus dito sa lupa. It's almost 2,000 years. At mula noon, yung mga believers noon, take note, yung sinabi ko, yung mga mananampalataya noon, ay hinihintay na nila ang Panginoong Yesus na bumalik. They're expecting Jesus Christ to come back noong pang first century. Ngayon pa kaya, kaming mga mananampalataya, we are expecting Him. Ini-expect na namin siyang bumalik. Pero habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus, ginagawa namin ito, pagpapahayag ng kanyang magandang balita para makapakinig ang mga tao at malaman nila ang katotohanan na may pag-asa sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya kung nandito ka ngayon at nakikinig ka, kung sabi sa Bible, kung may tenga ka, gamitin mo yan sa pakikinig ng mga magagandang bagay, kagaya ng pag-preach ng salita ng Panginoong Diyos, especially ng Ebanghelyo, yung magandang balita ng kaligtasan. Gaya sabi ko kanina, ayaw ng Panginoong Diyos na ikaw ay mapunta sa impyerno. Ayaw ng Panginoong Diyos na ikaw ay mapunta sa impyerno. Pero kung ikaw ay binabaliwala mo ang Panginoong Diyos, pinapakita mo sa Kanya na hindi siya importante sa iyo, na ang Kanyang salita ay walang silbi sa iyo, hindi ka nga nakikinig ng mga words ni God, much less nagbabasa nito, so pinapakita mo na si God yan, tao lang ako, makasalanan. Ganun ang reasoning natin. Pero hindi yan tinatanggap ng Panginoong Diyos. Dahil ang sinabi sa Bible, dahil ikaw ay makasalanan, ang naghihintay sa iyo ay kaparusahan sa impyerno. Mamamatay ka, at ako din mamamatay. Hindi natin alam kung kailan yung kamatayan mo. Bata man, matanda, kahit sabihin mo pang napakalakas mo yan, wala kang sakit, malay mo, nakatadhana ka palang madisgrasya dyan, nakatadhana ka palang masagasaan, nakatadhana ka palang natulog ka lang,
Nabangungot ka, patay. Ang masakit dyan, hindi ka nakapaghanda nung ikaw ay humihinga pa. Hindi ka naghanda para kilalanin ang Panginoong Yesus na siya ang magliligtas sa iyong kasalanan. That is the sad reality sa napakadaming tao. Almost 8 billion people na. And if I could challenge you, dare to be different. At yung kaibahan mo, kailangan maging iba ka sa sa mundo, sa mga tao dito sa mundo. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, napakaraming tao ang lumalakad patungo sa impyerno. At konting-konti lang na mga taong talagang lumalakad na sumusunod sa Panginoong Yesus. And I dare you to be different, na ikaw sana ay yung isang taong sumusunod sa Panginoong Yesus ng totoo, ng tunay. Hindi yung pagbabalat kayo, napakadaming nagsasabing Christian sila, nasa mga churches sila, nag-worship sila. Pero, sabi sa Bible, many who says to me, Lord, Lord, will not enter the kingdom, will not enter heaven, but only those who do the will of my Father